ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nanghitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nilang tinapay na iyon, sapagkat ang mga serdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga serdote sa templo, gayunmay hindi nila pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Salamat po, Father Egbert, sa pagbabasa ng Ebanghelyo para sa atin. Siya po'y kasakasama ko rito noon sa pagpapakumpisal habang siya po'y nag-aaral ng canon law sa UST. At matapos po siyang makakumpleto ng kanyang licentiate in canon law, nagtuturo na po siya na ngayon sa seminaryo nila sa Capiz. At ngayon siya'y, ang kwento niya'y nag-aayos ng kanyang mga papeles, dokumento, dahil siya'y ipinadadala sa abroad upang mag-aral ng patristics. Pag sinabi hong patristics, the fathers of the church. So, you can look at that from the perspective of history of the church or from spirituality, patristics. Kaya congratulations po, Father Egbert. Palakpakan po natin siya. At salamat at di ka nakakalimot sa Quiapo Church. Parang gusto ko hong mainggit. Ako nandito pa, siya pa-abroad na naman. Anyway, so salamat po sa inyong pagdalo sa ating misa ngayon. Napakaganda po ng ating ebanghelyo mula kay San Mateo, kung saan narinig natin ang pamilyar na kataga na namutawi sa ating Panginoon.
habag ang ibig ko, hindi hain. Habag ang ibig ko, hindi hain. Ito po'y nasabi ng Panginoon nang siya'y questionin ng kanyang mga kababayang Hudyo at Pariseo sa kanyang gawain at pagtuturo. Now, nais ko po natin itong bigyang pansin at pagninilay ayon na rin sa ating gawi ng pagsamba. Kadalasan po pag tayo'y nananalangin, namimintuho, nagdedebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, marami ho tayong iniaalay sa Kanya. Marami tayong inihahain. Problema, pangarap, mga plano, sa Kanya rin tayo nagsusumbong, sa Kanya rin tayo dumadaing. Lahat po yan walang masama. Magandang sa Kanya natin iniaalay, sa Kanya natin inihahain. Ngunit huwag natin kakalimutan ang sabi ng Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi ibig sabihin na binabaliwala ng Panginoon ang ating mga hain. Ito po'y kinalulugod niya, tanda ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos na mapag-unlak, ang Diyos na mapagtanggap. Ngunit higit pa sa ating mga alay, hain, at mga pakiusap, dalangin, mayroong hinahanap ang Panginoon na siyang ibig niya na makita sa atin. At ito'y walang iba kundi ang sinabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Ano pong ibig sabihin nito? Isa po sa maganda nating bigyang pansin, ang ugnayan ng mga mag-asawa. Mag-asawa, no? Sila hong, lalo na yung mga kinasal sa simbahan, pinagtatali ng katapatan sa isa't isa, bumibilang ng mga taon ng pagsasama, at sa atin hong pakiwari, kung atin makikita, parang magkahawig na sila. Hindi lang sa itsura, kundi maging sa gawi at maging sa kanilang pananaw sa buhay. Ito po siguro ang bunga ng lagi nilang pagharap sa isa't isa, ng lagi nilang pagsasama. Sila'y nagiging magkahawig na, sila'y nagiging magkamukha na, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang magkasama. At ang tanong, ito rin ba ang nakikita sa atin kapag tayo'y humaharap sa Diyos? Tiyak, bumibilang na ho tayo ng taon sa pagiging deboto ng mahal na poong Nazareno. Naririnig ko nga ho sa karamihan, bata pa ako, deboto na ako ng poong Nazareno. Bumibilang na ho tayo ng taon. Yung mga nagsimulang mga batang deboto, ngayon sapat na gulang na, ang kanilang mga anak at mga apo naman ang nagpapatuloy ng kanilang sinimulang debosyon. Ang tanong, sa tagal ng ating pagharap, paghahain, pagsunod at pagtawag sa mahal na poong Nazareno, tayo ba'y katulad na niya? Tayo ba'y kahawig na niya? Nababanaaga na ba sa atin ang larawan, ang kabutihan, ang kabanalan ng poong Jesus Nazareno? Ito ho ang nais ng Panginoon na bigyan nating pansin. Habag ang naibig ko, hindi hain. Wala hong masama na patuloy tayong dumaing sa Kanya, patuloy na isuko, itaas, ialay sa Kanyang lahat, pasasalamat at kagipitan. Ngunit ang tanong, sa patuloy kong pagtitiwala sa Kanya, ako ba'y nagiging katulad na niya? Maganda hong palaisipan, hanggang hingi lang na ba ako? O ako ba'y natutulad na rin sa Panginoong Jesus Nazareno, mapagtiis, mapagunlak, mabuti, at malalim ang pagtitiwala sa Diyos Ama?
Ito ho sana ang maging bunga ng ating pagtawag sa Kanya, na hindi lamang siya handang makinig, paunlakan, pagbigyan ng ating mga kahilingan, laging handang tanggapin ang ating mga hain at alay. Ngunit maliban doon, maaasahan niya tayo na tayo naman ang magpapakilala sa Kanya sa iba. Sa atin makikita at mararamdaman at maririnig ng iba ang Diyos na ating sinasamba. Kaya maganda hong tanong, paglabas ko ng Quiapo, mamayang hapon hanggang sa susunod na Biyernes, sino o ano ako? Father, walang pakialaman ha. Basta deboto ko ng Poong Nazareno, period. Yung buhay ko, personal na yon. Wala kang pakialam dyan. Mukhang magkakamali ho tayo. Sana yun ang ating kabanalan, ating pagiging deboto, pagiging mabutit, masigasig, mabait, mapagunlak, mahabagin, mapagpakumbaba tuwing Biyernes sa harap ng Poong Nazareno, kasama ng ibang mga deboto, siya ring ating ipinakikita at siya ring nararamdaman ng iba kahit malayo na tayo sa Kanya. Kasi ho itong nais ng Panginoon na sa ating paghayo, pagkatapos ng bawat misang ating pinagdiriwang, matapos nating harapin ang Panginoon sa pananalangin, ang Kanyang larawan, ang Kanyang tinig, ang Kanyang kabutihan ay sa atin na mararamdaman, sa atin na maririnig. Ang Panginoon ay makikita na ng iba sa atin. Habag ang nais ko, hindi hain. In short, kung gaano mahabagin ang Panginoon sa atin, habag ang nais ko, sana'y maging mahabagin din kayo. Mamaya ho, pag-uwi natin, paglabas natin ng simbahan, bit-bit ko ba? Dala ko ba? Ramdam ba ng iba? Nakikita ba ng iba ang Panginoong kaharap ko ngayon sa pananalangin at sa pagmimisa? Habag ang nais ko, hindi hain. Nais ng Panginoon na yung habag na ipinakita niya at ipinararamdam niya sa atin ngayon, ang siyang mararamdaman din naman ng iba na wala rito ngayon. Nais ng Panginoon na ang habag na ipinakikita at ipinararamdam niya sa atin ngayon, tayo ang maghahatid sa iba upang siya ay makilala nila sa pamamagitan natin. Habag ang nais ko, hindi hain. Kaya sana po ito ang ating dalangin. Panginoon, Poong Jesus Nazareno, sana'y maging katulad mo ako. Ako sana'y maging katulad sa iyo. Sa akin nawa makita, sa akin nawa marinig, sa akin nawa maramdaman ang habag na ipinakikita mo sa akin upang maramdaman ng iba na may Diyos tayong laging kasama. Ito po ang ating pagsikapan, bunga ng ating pananalangin, bunga ng ating debosyon, na sa buong sanlinggo, sa buong araw, sa buong buhay natin, ang Diyos ay makikita, ang habag niya ay sa atin mararamdaman para sa iba. Poong Jesus Nazareno, kami naway maging katulad mo. Amen.